Isang mapagpalang araw ng November 21, 2024 sa iyo kabayan. Narito ang latest update natin sa ating panahon. Meron na nga ba tayong binabantayan na sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility? May darating na ba na bagyo at magiging maulan ba ang araw na ito? Yan po yung aalamin natin kabayan dito sa ulat panahon ko ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat kabayan, ako po muna ay makikisuyo ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa ating ulat panahon. Kabayan, may mga weather system po tayo ngayon na binabantayan na kung saan kabayan ito po yung direktang nakakaapekto po dito sa ating bansa. Unahin na po natin ito pong northeast monsoon o hanging amihan. Nagbabalik na po kabayan si hanging amihan na nagdadala po ng malamig na hangin na nakakaapekto po ngayong araw sa may area po ng Batanes. Kaya yung mga kapatid natin na nakatira sa Batanes, asahan ang malamig na hangin, maulap na kalangitan na may kasamang pag-uulan. So expect na po natin na may pag-ulan po dyan kabayan ha. At asahan naman natin kabayan bukod sa northeast monsoon, ito naman pong shoreline. So itong shoreline na to, ito po yung pagtatagpo ng mainit at malamig na hangin. So yung area po na naapektuhan nitong shoreline ay ito pong area ng Babuyan Islands. Kaya yung mga nakatira po dyan, asahan ng pagkakaroon ng cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorm. So itong shoreline ay magpapaulan din po sa area ng Babuyan Islands lalo na pagdating sa hapon at sa gabi. Expect na po natin yan. At dito naman kabayan, sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, and Davao Region. Ang siyang nagpapaulan ay ito pong easterlies kabayan. So ito po yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Ano ang ating panahong asahan ngayon? Asahan ng pagkakaroon po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang mga kalat-kalat na pag-ulan, kulog at kidlat. So expect na rin natin kabayan na may pag-ulan ha, lalo na pagdating sa hapon at sa gabi. Dito naman kabayan sa may Metro Manila and the rest of our country na hindi ko po nabanggit, localized thunderstorm naman po ang siyang nakakaapekto. Kaya asahan ang pagkakaroon po ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers and thunderstorm. Pagdating po yan sa hapon at sa gabi din kabayan, madalas po talaga nag-uulan dulot po ng itong localized thunderstorm. Kaya lagi kong paalala kabayan, lagi tayong magbitbit ng payong. Kung sakasakaling mainit man, syempre expect natin pag umaga at tanghali dahil nga maganda po ang ating panahon, mainit at maalinsangang panahon po sa umaga at sa tanghali. Pero pagdating sa hapon at sa gabi, dyan na po natin i-expect kabayan na posible pong bumuhos ang ulan. And speaking of pang ulan kabayan, posible rin po itong magdulot po ng mga biglaang pagbaha and landslide lalo na sa mga prone areas natin dyan. Sa mga low-lying areas, at sa mga mountainous areas, posible po ang pagkakaroon ng landslide. Kaya patuloy pa rin po tayong mag-monitor at maging alerto po sa ating kapaligiran kabayan. At sumunod kabayan, kung merong tanong sa iyong isipan kung meron na ba tayong sama ng panahon na binabantayan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, kabayan, ang sagot ay wala pa po sa kasalukuyan. Klaro at malinis pa po ang ating loob at labas ng PAR. Pero may iba nagko-comment sa ating comment section, bakit umuulan sa area nila? Wala naman pong bagyo. Tulad nga ng nabanggit ko kanina lamang kabayan, may mga weather system po tayo na siyang nakakaapekto at nagdadala po ng pag-ulan sa ilang area po ng ating bansa. Katulad na lang po ng northeast monsoon o hanging amihan. Kung nakatira ka sa Batanes, yan po yung nakakaapekto sa area nyo. Sa Babuyan Island, shoreline, at dito sa bahagi ng silangang bahagi ng ating bansa, ito pong easterlies kabayan at sa Metro Manila, mga localized thunderstorm. So, depende kabayan kung saang area ka po nakalocate, kung ano po yung weather system na siyang nakakaapekto. Kaya nga po laging pinapaalala ay maging open po tayo na posible nga pong bumuhos ang pag-ulan dahil po dito sa mga weather system natin. Kaya yan po yung ating paghandaan. So, inuulit ko kabayan, sa ngayon ay wala pa po tayong
binabantayan na anumang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero hindi natin inaalis ang posibilidad na bago matapos ang buwan ng Nobyembre, kabayan, merong isang bagyo o dalawang bagyo na posibleng mabuo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kung magkaganon, kabayan, magkakaroon po ito ng local name na Kerubin at Romina. So yan po yung ating antabayanan. Pero sa ngayon, kabayan, wala pa po itong mga bagyo na ito. Kaya naman, kabayan, asahan natin ng ating air temperature ngayong araw na ito sa Lawag ay posibleng umabot po ng 33 degrees Celsius. Tugigaraw, 32 degrees Celsius. Baguio, 25 degrees Celsius. Metro Manila, 33 degrees Celsius. Tagaytay, 30 degrees Celsius. At sa Legazpi po ay 31 degrees Celsius. Sa may Calayan Island at Puerto Princesa, abot po ng 33 degrees Celsius. Iloilo at Cebu, 32 degrees Celsius. Tacloban, 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 32 degrees Celsius. Zamboanga, 34 degrees Celsius at Davao po ay 33 degrees Celsius. So wag nating kalimutan, kabayan, ha, magiging maaliwalas o malinsangan ng panahon pagdating sa umaga at tanghali, pero pagdating sa hapon, nandyan na po ang posibilidad ng pagkakaroon po ng pag-ulan. Hindi ng bagyo, kundi dulot po ito ng mga weather system natin. At sa ngayon, kabayan, wala rin pong nakataas na anumang gale warning signals sa ating pong mga baybayin, kaya malaya po at ligtas pong makakapamalaot ang ating mga kapatid na mangingisda sa anumang baybayin ng ating bansa. Kaya kailangan lamang po nila ay mag-ingat pa rin, lalo na sa kanilang pagpalaot. Kaya, kabayan, kung nakatulong sa iyo ang video na to, makikisuyo po ako ng iyong like and subscribe at pahit na rin po ng notification bell para updated ka pa sa aking ulat panahon sa mga susunod pang mga araw. Kaya ingat, kabayan, keep safe po, God bless, kabayan.